Sir, first question ko po itong lumabas sa bagong Okta survey kasi tumaas po ng 18 points yung mga Pilipinong concerned tungkol dito sa corruption from 31% nung last quarter to 13%. Bakit po kaya ganyan na ngayon ang reaksyon ng publiko? Tsaka parang first time daw siya na nasa top 5, number 2 siya na concern after inflation. Anong nakikita nyo na reaksyon ng mga Pilipino dyan? Well, number one, nararamdaman na rin kasi nila yung effect ng corruption, ano? Specifically, yung sa flood control scams or yung mga ghost projects na supposed to be should help control flooding in our country, pero dahil wala sila, matindi pa rin yung baha sa atin, ano? At nararamdaman na ito ng taong bayan. I think that's the first. And the second, I think this is more important or the most important is yung mga Gen Z at millennial na kababayan natin, they have the facility now to express their concern or anger in the unique way, no? Yung social media, technology, ganyan. Kumbaga nalalampasan kayo sa mainstream media, no? Nauunahan pa kayo. At lalong na kumakalat yung katawilian, no? Yung kasamaan, lalong nakikita ng mas marami, no? Because of what they can do using social media. So I suppose that's siguro para sa akin the most plausible explanation bakit ngayon talagang ang taong bayan ay galit na galit sa korupsyon kasi nakikita na nila at nararamdaman na nila. Parang kasi kung iisipin mo, matagal naman na problema yan ng gobyerno, no? Pero itong survey, parang isa siya sa parang urgent or pinaka-concern ng mamamayan ngayon. Kasi siguro talagang itong baha, ito yung sinabi mo, naramdaman na nila no? Parang kaya ngayon Yeah, mas, oo. kasi dati, Ruth, siguro nung kapanahunan ko, parang abstract pa kasi yung corruption right? Ang mga nakaka-articulate lang noon ay yung mga investigative journalists, yung mga professors, yung sila lang yung nakakapagbigay ng paliwanag kung bakit masama yung korupsyon. But at this point, kitang-kita na ng kahit sinong mamamayan na ito ang korupsyon at ang dulot nito ay kahirapan ko at nararamdaman na niya. Kumbaga, siya na mismo nakukonect na niya at marami na silang nakakagawa nun because of yung sinasabi ko kanina, yung social media. Yung nagpapatuloy itong pagbabantay, halimbawa yung kaninang in-interview namin People's Budget Coalition tungkol dito sa eventually pagpasa ng budget for 2026. Ikaw as a policy expert, ano ba ang dapat yan? Binabanggit na natin yung mga insertions, yung mga unprogrammed appropriations. Ano pa ba yung dapat talagang tutukan ng publiko sa pagbabantay tungkol dito sa usapin ng budget? For the public siguro, ang pwede kong, apart from dun sa mga sinabi nung isang guest mo kanina na very, very extensive yung Specific, kanilang oo. research, no, about, right? So, wala na ako sigurong maidadagdag doon. Bukod siguro sa isang aspeto lang, no, na kailangan natin bantayan, no? Because yung budget process itself, wala kasi tayong existing law that governs it. No? Meron tayong batas na luma na. If I'm not mistaken, parang panahon pa nung unang Marcos. Tapos, right now, ang nag-govern sa budget process natin, meaning to say, yung paano ito nagagawa, paano ito na-formulate, ang nag-govern nito ay mga circulars, mga memorandums na inisyo ng DBM, na inisyo ng isang ahensya. So, kumbaga, it's a hodgepodge of regulatory measures, no? And I think that's one reason kung bakit yung mga mambabatas natin, nagagawa nila ng paraan para ma-manipulate
Mm. yung proseso is because wala tayong parang overarching legal framework to govern yung proseso itself, Mm. no? So Parang siguro kumbaga yun ang step by kailangan din step nating na kailangan matutukan. may ganito, parang may ganitong budget line sa isang appropriation sa isang proyekto, ganyan. Parang kailangan malinaw po 'yon. Tapos pag wala, pwede mong silipin talaga at sabing illegal yung That's oo, correct, no? oo. That's correct. For yung halimbawa na lang yung confidential funds Mm. at intelligence funds. Ang nag-govern lang dito is a DBM circular, Mm. right? So kumbaga, because DBM circular lang yung nag-govern nito, yung mga mambabatas natin, siguro feeling nila kaya nilang Yes. hindi sundin yun. Mm. Right? So, kung gusto nila magbigay ng napakalaking amount ng confidential funds to a civilian agency like the OVP Mm. and Mm. the DepEd. OP Mm. and DepEd, di ba? Mm. Na wala namang function concerning law enforcement and intelligence gathering, bibigyan nila because they can say siguro, wala namang kaming bina-violate na batas eh. Mm. So, I think yun yung isa sa mga more fundamental talaga na dapat tutukan din natin. Kasi I think that's the root cause of paano sila nakakagawa ng unprogrammed funds, for Yun nga, example. oo. Halimbawa, you define Right? it na Diba? pwede mo lang itap ito pag may ganitong sobrang budget or something like may ganitong savings. So, mas parang mas specific na yung mga definition ng mga ganyan. That's right. Ano yung mga hindi mo pwedeng gawin? Ano yung mga dapat mong gawin? Ano yung mga, kumbaga, you can do under certain circumstances, no? Kasi syempre, hindi naman perfect yung mundo natin na kumbaga, parang, isipin mo na lang, like you're doing, crafting a budget for your household, di ba? Meron din mga event that you, unforeseen events that you need to address. So, something like that, no? A law, updated law na pwedeng incorporate na dyan yung digital capabilities natin. So, yung kasi yung absent dito eh. And I think that's the reason kung bakit yung mga lawmakers natin are so brazen to abuse the budget process kasi alam nila makakatakas sila. Yung isa pa, attorney, since pinag-uusapan na rin natin itong mga ganitong graft and corruption, no? Yung bagong ombudsman, si Boying Remulla, ano po ang nakikita nyo na magiging performance niya? Anong inaasahan nyo sa kanya? Alam mo, Ruth, kasi hindi kasi ang masama ngayon, ang masama sa sitwasyon natin ngayon is masama yung karanasan natin dun sa previous ombudsman. Masama kasi ang karanasan natin kapag ang ombudsman ay malapit doon sa president na nag-appoint sa kanya. That's what happened with the previous ombudsman eh. Kaya hindi naging maayos yung anti-corruption drive natin eh. No? Kasi merong mga pinoprotektahan, naging selective sa prosecution, etc. etc. So right now, ang sitwasyon is yung bago nating ombudsman, si Ombudsman Remulla, I mean, obviously, he's close to the president kasi dati siyang secretary of the DOJ. So at this point, no, early stages of the term, parang naninimbang pa tayo. Right? But meron tayong mga reasons to be optimistic na mukhang hindi naman siya katulad ng dating ombudsman. Ano? Yung unang-una na nga, yung binago na niya yung regulation that yung sa SALN, right? Tapos ngayon, babalik na yung lifestyle check. So these are, promising initial steps. Right? Pero hindi pa natin masasabi. But kumbaga, meron tayong mga reasons to hope na baka this time it will be different from the previous ombudsman. Pero magandang senyales rin na simula nang binanggit na ganyan ni Ombudsman Remulla, yung iba nagvo-volunteer ng ilabas yung kanilang salin. Well, that's true, no? Pero kasi I would rather focus on what the ombudsman is doing, no? So, for example, recently, 'di ba, sinabi niya na
isi-streamline nila yung pag-investigate ng mga complaints, no, para hindi matenga ng matagal do sa mga investigators, right? So that to me is a good news, no, para yung mga frivolous complaints mawawala na yun. But sana yung bagong ombudsman will also tell us na ano ba yung requirements para yung complaints maging proper and actionable. Para kung talagang legit yung concern mo, alam mo yung gagawin mo, right? Alam mo yung format, alam mo yung elements, alam yung mga requirements para hindi i-dismiss agad-agad ng investigator. So, yung pag-streamline ng investigation process is good, no, in the long run and in the bigger picture, but the ombudsman also has to help us, civil society, no, para alam natin ano yung dapat nating gawin so that yung mga concerns na gusto natin idulog sa kanya will warrant his attention, no? Hindi yung isasantabi lang. O isa pa Professor, yung ito namang pagsasampa ng reklamo ni dating Senator Antonio Trillanes laban kay Senator Bongo, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nga daw yun, parang napaboran yung kumpanya nung pamilya ni Senator Bongo dun sa mga nakaraang mga proyekto ng nagdaang administrasyon. May patutunguhan ba yan? Anong basa nyo dyan? Or is that's politics or anong nakikita nyo? Well, definitely politics is involved, no? By default, kasi given the personalities that are, in this scenario. Pero kasi really the takeaway for me here is nakikita na natin that the ombudsman now will be handling a lot of high-profile cases, no? Hindi lang itong kay Senator Go, pati yung confidential funds, di ba, ni Vice President Duterte, dinala na rin sa kanya, sa ombudsman, no? And not counting pa yung mga nireklamo na ni Secretary Dizon sa DPWH, so this yung mga flood control scams, no? So ang dapat natin na-realize dito is this ombudsman now will be investigating and prosecuting high-profile names in politics, no? So as a response para sa akin bilang isang part ng civil society, as a response dapat we should be helping him. No? We should be helping him na wag siya matakot dito sa mga iniimbestigan niya. Kasi yun ang gusto natin eh. Yun ang gusto natin gawin niya, di ba? Gusto natin magtuloy-tuloy. Imbestigahan niya ng tama, litisin niya, at makulong yung mga dapat makulong at mabawi yung pera ng bayan. Di ba yan yung nandun sa survey ng Okta? Imprison all of them and recover the ill-gotten wealth. And the reality is only the ombudsman can do that for us. The ICI can't do it. The Blue Ribbon Committee cannot do it. Even President Marcos cannot do it. Only the ombudsman can prosecute these corrupt officials and recover the ill-gotten wealth. So sa akin, nakikita ko, mukhang marami siyang kakasuhan na malalaking pangalan. And I would rather say that as civil society, our response should be is to help him, protect him, and empower him some more para hindi siya matinag dito sa mga lilitisin niya. Siguro huli na lang, Prof, kasi nakikita ko yung term na political fatigue. Ano ba yan? At may posible bang umabot sa ganyan? I mean, is that political in favor of yung like Filipinos are pagod na or more of pagod na sa mga politiko or more of pagod na sa mga issues? Explain po sa amin yung term na yan. Well, I don't understand yung political fatigue, no? Kasi tayong dalawa, tagal na natin dito. We're not fatigued, di ba? Yes. Na-energize nga tayo lagi kasi maraming mga magagandang, hindi naman magaganda, maraming mga maiinit na usapin. Pagod na sa politiko, pwede ba yun?
I Pagod would na sa siguro politiko. dapat talagang mapagod na tayo sa Mm. mga uri ng politiko na hinahalal natin. Yung mga katulad ng mga mambabatas na nakikita natin ngayon na, well, lagi na lang nating hinahalal kahit alam natin na nanakawin nila yung pera ng Oo. bayan. Ano? Mm. So, I suppose that is the fatigue that we want. Mm. Na Mm. magsawa na tayo. Magsawa na yung mga botante sa mga taong binoboto. But on the flip side of that is, kailangan meron tayong ipalit. Oo. Mm. At Mm. siguro yun yung dapat iniisip natin ngayon, no? Mm. Na maghanap-hanap na tayo ng mga ipapalit natin na yung hindi naman nanakawin yung pera ng bayan, ano? Mm. Yung hindi naman magpa-plunder ng budget natin. So, I don't get the fatigue part, Mm. Yeah. pero sana pagod na tayo sa nagsasawa na tayo dito sa mga sa mga mambabatas na hinahalal natin, but we also have to find replacements. Mm. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.